Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin si San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Hilingin natin ang kanyang panalangin, matutunawa tayo sa kanyang ipinakitang halimbawa sa atin. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ng mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw.
Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping yon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping yon, sasabihin niya sa sarili, tatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasengko. Babalik ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang maliwanag na babala ng Panginoon sa atin para sa kaniyang muling pagdating o pagparito. Bagay na hindi nga naman natin alam kung kailan at darating sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya dapat ay paghandaan. Now, hindi lamang po ito tumutukoy sa parusiya o sa second coming ni Kristo na po pwede naman talagang hindi matupad in our lifetime here on earth. Pero pag sinabi kasing pagdating ng Panginoon sa buhay natin, ito ay tumutukoy din sa katapusan ng buhay natin o sa pagkamatay natin. Kung kailan haharap tayo sa Panginoon natin upang magsulit tayo sa naging buhay natin. Kaya nga sa Ebanghelyo ay binibigyan tayo ng pangunahing tip ng ating Panginoon para maging handa dito. At ito ay sa pamamagitan ng paggawa nga naman ng tungkulin na sa atin ay kanyang iniatang. Ano nga ba ang tungkulin natin? Well, ang pangunahing tungkulin natin, ano man ang calling, kakayanan o sitwasyon natin, ang maging mabuti. Ito ang ating overall primary pangunahing calling. Ang maging mabuti. Ang maging mabuting pare, ang maging mabuting madre, ang maging mabuting engineer, kontraktor, kongresista, lingkod bayan, doktor, pulis, ang maging mabuting ama, ina,
magulang, anak, kapatid, kaibigan, ang maging mabuting tao, in which I believe, pangunahin naman para dito sa ating pagpapakabuti, ay ang pagbibigay natin ng dapat nating ibigay sa lahat ng ating mga ginagawa at sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. Paggawa at pagbibigay ng lahat ng dapat at kaya nating gawin at ibigay. Kamakailan po ay mayroon akong nabasa sa Facebook. Yan po yung picture na kinapsyonan. Teacher po yan. Obviously may sakit. May ginagawa po siya sa kanyang laptop pero hindi siya nanonood na kung ano. Hindi siya nag-scroll sa Facebook, sa social media. Kinagawa po niya yung grades ng mga estudyante niya. Kalain niyo yun, pwede namang relax muna, hinto muna, mag-unwind muna, mamahinga muna. Sigurado naman kahit papaano alam na mga kinauukulan na may sakit siya. Baka nga alam pa nila na seryoso yung sakit niya. Kasi the next day, namatay siya. Akalain niyo. Sabi nga po sa caption ng picture na yan, even as he was heading to the ER, he packed his computer, his charger, to make sure that every one of his students got their grades. Hanggang sa huli, ginagawa niya ang kanyang tungkulin. At sa paggawa ng kanyang tungkulin, ginagawa niya, ibinibigay niya ang lahat ng makakaya niya. Sigurado ko, sa kabilang buhay, nakapahinga na talaga siya. You see, kapag may namamatay, isa sa mga lagi nating sinasabi to describe them ay namahinga na, namamahinga na siya. Pero sigurado kaya tayong namamahinga sila? Tandaan po natin ang Panginoon ang magbibigay sa kanila ng pahinga. Pero paano mo bibigyan ng isang tao ng pahinga na hindi naman napagod talaga? Hindi nga ba't ang deserve lamang mamahinga ay yung napagod talaga? Ang Diyos ang nakakaalam. Kung tayo nagtrabaho talaga, kung tayo'y napagod lang sa mga bagay na makamundo, inisip lang natin ang ating sarili, nagtrabaho man tayo pansarili lamang, hindi tayo tumulong, naging pabigat pa sa iba, nagbigay pa ng problema sa iba, o nagbigay man tayo, gumawa man tayo, ay substandard ang ating mga ipinakita, tingi-tingi, pakonti-konti, okay na yan, ayos na yan, dahil sa ating katamaran, pati pinigay nating pagmamahal, pangunawa, pagkapatawad, pakikipagkapwa-tao, pananampalataya sa Diyos, substandard lahat. Paano tayo bibigyan ng Panginoon ng kapahingahan pag ganyan? Siya itong nakakaalam kung ang timbang ng mga ginawa natin ay kulang na kulang. Tandaan po natin na ang sasabihin daw ng Panginoon sa atin kapag tayo napunta ng kalangitan ay, well done, good and faithful servant. Paano niya ako masasabihan ng well done kung hindi ko naman pinagbuti ang pagkapari ko o ang pagkamadre mo? Kung hindi talaga tayo nagsilbi ng buong puso sa simbahan na ito. Likewise, paano ka masasabihan ng Panginoon na well done engineer, well done contractor, well done congressman, kung substandard ang mga proyektong ginawa ninyo, kung nililang nyo po ang mga tao. At dahil dito'y marami naghirap, marami pang namatay. Paano ka masasabihang well done kung ikaw ay politician? Kung nagpayaman ka lang, paano ka masasabihang well done bilang isang asawa kung hindi ka talaga naging faithful sa asawa mo? Bilang isang magulang, kung hindi ka talaga naging responsable para sa mga anak mo? Kung hindi mo naakay sa kabutihan ng mga ito? Paano ka masasabihan bilang anak na well done? Kung hindi ka naging mabuting anak, kung naging lapastangan ka sa mga magulang mo, kung hindi mo minahal, kinalingan ang kapatid mo, kung hindi ka naging mabuting kaibigan, paano tayo masasabihang well done as Christians kung hindi talaga tayo sumampalataya sa Diyos? In other words, kung hindi natin ibigay ang dapat nating ibigay, kung hindi natin ginawa ang dapat nating ginawa, if we have not given or done our best, paano tayo masasabihan ng well done ang Panginoon sa kalangitan? Baka ang itanong sa atin sa impyerno, do you want it well done? Tandaan natin, ang mga napupunta ng impyerno, hindi lamang yung mga gumagawa ng masama, kundi yung may mga malaking pagkukulang sa paggawa ng kabutihan. Lalong-lalo na yung mga hindi talaga gumawa ng kabutihan na sa atin na inaasahan. Kaya sana mga kapatid, sa lahat ng biyaya na magabayan tayo ng Panginoon na maging mabuti sa lahat ng oras. Which, again, basically includes paggawa natin ng mabuti, giving and doing our best. Pagbutihin natin ang mga tungkulin na iniatang ng Panginoon sa atin. Ibigay natin ang makakaya natin at ang dapat na binibigay natin. Yes, mahirap po ito. Pero ito talaga yung pagod. Pagod mula dito, ito talaga yung binibigyan ng kapahingahan.
sa kalangitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po sana, mga kapatid, ang ipagdasal natin sa biyayang ito. Kasabay ng pagdarasal natin sa mga gumagawa at nagbibigay ng best nila na sana huwag manghinawa, huwag mapagod kahit walang nakikita pang magandang resulta. Sapagkat kita po ng Diyos ang lahat ng inyong mga ginagawa at makakaasa tayo na hindi niya po sasayangin, hindi ito mauwi sa wala. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samos. Gawin na po natin ang best natin. Ngayon na, huwag na tayong magpaliban pa. Ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Sapagkat anak niya Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Pumikit tayo, Diyos ang manalangin. samo ko. Panginoon, ngayon pong pinaparangalan namin sa Agustin na nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya at maibibigay nang siya ay nagbalik loob na sa poong may kapal. Inihiling din po namin ang biyaya na simulan na namin ito agad. Yung pagbibigay namin ng best namin sa mga tungkuling niyatang mo sa amin. Sapagkat sigurado po namin kung si San Agustin ay tatanungin namin, ay sasabihin niya na dapat noon pa niya ibinigay ang best niya. Dapat noon pa niya ibinigay ng buong buo ang kanyang buhay sa Diyos. Kaya makita naman din po namin ang aral na ipinapakita ni San Agustin na ibigay namin ang dapat naming ibigay at gawin habang maaga. Ngayon na, Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Siya Hindi kanya iiwan. ay muling Hindi kanya pababayaan. babalik Paniwalaan mo yan. sa atin. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Upang tayo Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. kunin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Higit pa sa inaasahan sapagkat mahal ka ng Diyos pakatandaan. sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Jesus, Mayroong magandang mangyayari sa iyo. magandang mangyayari Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit huwag kang matakot, huwag kang manghinayang Jesus. na ibigay mo ang kaya mong ibigay. Hindi ito masasayang. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
tayo'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y nalagay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihainawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panagdang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananagutan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangasiwa at sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal tulad ni San Agustin na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinananabikan, pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtas. Palad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Bago ang lahat sa buhay ko, bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya, upang purihin siya, upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamagitan din niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa lagi niyong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga simbahan at parokya. Salamat po sa kabutihan ninyo at naway mas maramdaman, mas ma-appreciate pa ninyo ang kabutihan ng Diyos at kabutihan ng Diyos sa inyo. Salamat po. Yan po ang dasal namin para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord.
we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth.